Nasa opisina na ng House Speaker ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna niyan, tila nagpaalala naman ng Malacanang sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise ng pagtakbo sa 2028. Nakatutok si Mari Zumali. Matapos isampa kagabi ang pang-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ipinasa na ito ngayong araw ng House Secretary General sa opisina ni House Speaker Bogie D. III. Ang reklamo, inihain ng isang attorney Nathaniel G. Cabrera at inendorso ni na House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante Jr. at Deputy Speaker Paulo Ortega V. Kabilang sa mga paratang ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at iba pang high crimes. Para ito sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds, pagbanta umano ng bise na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Ayon sa reklamo, may ilang bank accounts, mga ari-arian at malalaking transaksyon na hindi umano ganap na naipakita sa mga SALE ni Duterte na nagbubukas ng tanong kung tama nga ba ang naideklara niyang net worth. Binanggit din sa reklamo ang sinumpaang salaysay ng umano'y bagman ni Duterte na si Ramil Madriaga na nagkwento tungkol sa paghahatid daw niya ng milyon-milyong piso na nakalagay sa mga duffel bag matapos ang encashment ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. This might be the smoking gun because Ramil Madriaga is quite close to the former president and the vice president. Hindi lang yan, kundi Ramil Madriaga is actually a very educated person, no? Ginawa siyang hindi lamang bodyguard ni Vice President Sara, but talagang ginawa siyang leader. Tila nagpaalala naman ng palasyo sa mga kongresista na posibleng mabago ang paninindigan sa impeachment kasunod ng anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo. Hindi naman po siguro sila ganon kaduwag para lang matakot dahil nagdeklara lang ang isang tao na siya tatakbo sa pagkapresidente. Sa ilalim ng konstitusyon, ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na simulan ang proseso ng impeachment. Kung makakakuha ng sapat na boto na 1/3 ng mga kongresista, may papasa ito sa Senado na uupong impeachment court. Sa kasalukuyan, ang 4 na complaints ay nakabimbim pa sa Office of the Speaker. May 10 session days ang opisina ni Speaker D para isama ang mga ito sa order of business ng plenaryo at ire-refer sa House Committee on Justice. Kapag pareha sufficient inform and substance, bibigyan na natin ng notice si respondent for her to file an answer within the period of 10 session days, no? 10 calendar days, no? And then from there, ay pwede pang sumagot ang complainant by way of reply, and then the respondent may answer also by way of rejoinder. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga reklamo laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras.